Breaking news mga kababayan, grabe viral po ito at naglabasan na po sa mga balita. Dating senator Leila de Lima makukulong ulit. Inuhay po ng Court of Appeals itong dating niyang kaso mga kababayan. At magkakaroon ng panibagong pagdinig sa kanyang kaso. Nako po mga kababayan, anong mangyayari dito? Tila bumaliktad ang sitwasyon. Kung kayo ang tatanungin mga kababayan, malulusutan ba ni Senator de Lima o dating Senator Leila de Lima ang kanyang kaso ngayon? Mga kababayan, inaligtad ng Court of Appeals ang pagpasura ng Muntinlupa Regional Trial Court sa isa sa mga drug cases ni incoming Congresswoman Leila de Lima. Kinatigan ng 8th Division ng Court of Appeals ang petition for certiorari na inihain ng Office of the Solicitor General para questionin ang pagpapawalang sala kay de Lima. Ayon sa CA, hindi raw sapat na basihan ang pagbawi ng testimonya ng key witness sa kaso na si dating Bucor Officer in Charge Rafael Ragos para ibasura ng Muntinlupa RTC ang kaso ni de Lima. 3 drug cases ang sinampa noon sa dating senadora na ibinasura din lahat ng korte. June 2024 nang makalaya sa de Lima matapos ang 7 taong pagkakabilanggo. Ikinagulat naman ng kampo ni de Lima ang desisyon ng CA pero hindi pa raw nila natatanggap ang opisyal na kopya nito. good morning mga kababayan, kumusta po kayo? Once again ako si The Wonder sa Philippines, ang pinakamalupit at pinakasikat na vlogger sa balat ng lupa. Mga kababayan, ang ating pag-uusapan ngayon, grabe, Senator Marcoleta, merong sikreto na pasabog. Bakit pala daw siya talagang nanalo siya at tinibag niya itong survey na akala ng mga bangag, akala ng mga alam nyo na, sila na daw ang panalo. Pero mga kababayan, Congressman, Senator, Congressman Rodante Marcoleta, panalo po ng landslide mga kababayan. Ginulpi niya ang kanyang mga kalaban. At yan ang hindi maamin ng kanyang mga detractors at mga naninira sa kanya. Alam niyo naman mga kababayan, simulat sa pulpa talagang binanatan siya ng binanatan ng mga bangag na vlogger. At kung iboboto mo daw si Congressman Marcoleta na ngayon ay senador na kaya kang ipaglaban kahit sa sinong matapang na wala sa katwiran, talagang ipapanalo ka niya. Yung mga bangag na vlogger at mga kung sino-sino mga nagmamagaling dyan, nasabihan ba naman pag binoto mo si Marcoleta, isa kang bobo. Aba, makapagsalita ng bobo ang mga ito. Mga kupal. Ngayon, panalo. Pati itong Big 3 na pinagmamalaki ng Duterte ay panalo ng landslide. Bongo, 26 million na hindi sukat akalain. Pero sa simulat sa pool mga kababayan, si Bongo ay nasa top 1 na sa mga survey kahit saan. Dati si Erwin Tulfo pero nalaglag at talagang nagulpi sa survey. Congressman Marcoleta naman ay nasa bilang na 19, 20, yung iba 35, 39. Pero nung resulta na ng eleksyon, grabe mga kababayan, panalo si Congressman Marcoleta na ngayon ay senador na. Nasasabihin nila, magpapaputol ng daliri at leeg pagka nanalo si Congressman Marcoleta. Hindi yan mananalo, sabi nila mga kababayan. Dahil sinasabi niya, wala namang West Philippine Sea. Yun ang kanilang bato mga kababayan. Ayaw na ayaw namin ng mga pro-China daw. Sabi nila si Congressman Marcoleta daw at itong partido PDP na
sa parte ni Tatay Digong, mga pro-China daw at wala daw pagmamahal sa bayan. Tell me, you tell me, sino ang hindi nagmahal sa bayan? Si Duterte lang, mga kababayan, ang nagpatahimik at ginawa ng paraan para maging malaya ang mga Pilipino. Saan? Sa mga kriminal. Noon, mga kababayan, lumabas ka sa mga eskinita, sa mga kanto, kahit 10 oras ng gabi. Safe kang makauwi. Kahit saan, takot na takot ang mga durugis at mga pulboronik. Ngayon, mga kababayan, talagang kung hindi ka manakawan, ma-snatch ang mga cellphone o kahit anong pera mo, tahimik ka pa, malamig ka pa sa yelo pag umuwi ka ng bahay mo. Ganun katindi ngayon, mga kababayan. At wala na rin takot ang mga kriminal na gumawa ng kahit ano. Itambay mo lang yung motor mo sa labas. Sa mga alanganing oras, yari ka lalo dyan sa Metro Manila. Dito nga sa probinsya, marami na ring nakakarnap at nakukuhang mga motor Ganyang katindi ngayon, mga kababayan. Pero si Tatay Digong noon, mga kababayan, nawala ang mga yan. Sa Boracay na lang, ilang dayuhan na ang napagsamantalahan at talagang ito ay sanhi ng mga karumal-dumal na krimen. Yung isang Czechoslovakia ba ito? At meron pang iba na natagpuan na lang ang katawan niya, na wala ng buhay at tadtad ng bala o tadtad ng tama sa likod. Ito'y gawa ng isang adik, mga kababayan. Tignan nyo. Isang araw pa lang sa Pilipinas, pinaglamayan na ito. O ngayon, sino ang hindi nagmahal sa bayan? Si Tatay Digong, alam niyo po, siya po talaga ang tunay na nagmahal sa bayan. Tignan nyo, dahil pinahuli siya sa mga dayuhan. Binenta siya sa mga dayuhan. Parang nawala ang ating soberanya. Nawala ang ating kalayaan. Meron namang justice system sa Pilipinas. Pero, anong ginawa nila? Pinaubayan nila sa ICC. Ngayon, lumalabas ang katotohanan na panalo siya sa pagka-mayor. Ibig sabihin, mahal siya ng taong bayan. Kaya nanalo itong PDP, mga kababayan. Itong Duterte. Kasi hindi pasok ang Duterte Ibig sabihin, malaking impact ito. Ang Duterte magic ay nandyan pa din. Tapos sabi ng mga vlogger, huwag niyong iboto ang mga Duterte sa Davao. Pag binoto nyo, isa kayong bobo. Ngayon, sinong bobo? Diba? Pati itong si Montulfo. Tinawag na mga bobo ang mga DDS, mga supporter ni Tatay Digong. Wala na daw kadala-dala. Nabulag na, gaya niya dati. Na talagang todo suporta kay PRRD. Labas-pasok sa Davao, okay lang. Pero nang wala na siyang magatas, sinabihan niya ang mga taga-Davao, mga bobo at mga tanga. Walang pinagkatandaan, bumoboto ng kriminal. Parang ganon ang gusto niya, mga kababayan. Ngayon, persona non grata. Ibig sabihin, bawal siyang pumunta sa Davao. Ganon katindi. Ngayon, nanalo ang mga Duterte. Ganyan din ang nangyari kay Rodante Marcoleta. Hindi tinigilan ng mga paninira dahil siya ay Iglesia ni Cristo. Ngayon, napahiya kayo. Panalo ng landslide si Congressman Marcoleta. Isipin nyo, sinuportahan pa ng pamamahala. Alam niyo naman yung iba, nag-aabang lang ng iboboto ng buong Iglesia ni Cristo. Naalaman nila si Congressman Marcoleta, dinala ng Iglesia ni Cristo, kasama ng kanyang 7 kasama. Isa lang ang hindi pumasok, si Bong Revilla.
Alam niyo naman, manalo matalo ang pinagkaisahan ng Iglesia ni Cristo. Ang higit na panalo ay yung pagkakaisa. Marami pong naglabasan ng mga paninira, pati yung Minorca na matagal ng tiwalag, na ngayon nagpapasikat. Before the election, may pasabog. Wala na daw pagkakaisa at watak-watak na daw ang buong Iglesia ni Cristo. Di ba napakalaking impact pagka ikaw ay dinala ng pagkakaisa? Ibig sabihin, may tiwala sa'yo. Merong nakikitang pamamahala na hindi natin nakikita. Ngayon, si Sara Duterte masaya dahil halos yung panalo doon, malamang kakampi sa kanya. Mas lamang itong nanalo mga senador kaysa sa mga nanalo. 'Di ba? Halos yan against the impeachment yan. Kaya pakinggan po natin itong si Congressman Marcoleta, mga kababayan, itong kanyang pagpapasalamat at merong sikreto na ibubulgar na ikagugulat ng mga bangag at mga naninira sa kanya. Pati buong mundo magugulat dito. Ang mga politiko daw na dinadala ng Iglesia ni Cristo ay binabayaran daw ang pamamahala. Tignan nyo ang kalapastangan ng taong ito, si Minorca, na kumuha ng asylum sa Canada. Ang hamon nga niya babalik daw sa Pilipinas. Bubuhayin daw yung kaso. Magsasampa daw ng kaso sa pamamahala. Tignan nyo, mga kababayan. Umuwi ka, sige, sampa. Tignan natin. Ngayon, baka makulong ka na lalo. Tignan nyo yung kanyang paninira, walang nangyari. Sinong maniniwala sa'yo, matagal ka ng tiwalag? Sinong magsasabi ng maganda pag tiwalag ka na? Itong mga vlogger na ito at mga media, mainstream media, para magkamal ng pera, gagamitin ang INC, interviewin yung mga tiwalag, magsasabi ng panira para panoorin sila. Tignan nyo, kahit anong gawin nilang panira, wala. Yung mga bangag na vlogger, sumasawsaw din, mga kababayan, kung anong paninira ang ginagawa nila kay Congressman Marcoleta dahil sa Iglesia ni Cristo. Anong nangyari sa inyo, mga kupal na vlogger? Ngayon, kinain nyo ang mga sinabi nyo na magpapaputol ng daliri at leeg pagka nanalo si Congressman Marcoleta. Ngayon, inihintay namin na magpaputol ka ng leeg at daliri. Basta isang bangag na vlogger ito, mga kababayan. Isa ring bangag na vlogger yung babae na sabi niya, pag binoto nyo itong Duterte, isa kayong bobo. Kami hindi bobo, matatalino kami. Pag mga DDS, mga bobo. Tignan nyo, mga kababayan, tinatawag ang mga taga-suporta ni Tatay Digong na mga bobo daw. Huwag daw iboto ang Duterte kasi hindi daw makabayan, mga pro-China daw. Baka ibenta daw ang Pilipinas. Sinong nagbenta ng Pilipinas? Di ba kayo din? Pati Congressman Marcoleta, wala daw West Philippine Sea. Totoo naman, wala ang West Philippine Sea. Ginawa lang yung pangalan na West Philippine Sea dito. Pero sa international discussion, walang West Philippine Sea. Subalit, sabi ni Congressman Marcoleta, wala man ang West Philippine Sea kung ano yung teritoryo na yan na pinag-aagawan ng China between the Philippines. Atin yan. Ipaglalaban natin yan hanggang sa huling hininga. Yan ang sabi ni Congressman Marcoleta na hindi maintindihan ng mga bangag na vlogger at mga naninira. Ngayon, senador na siya. Yung mga minala sa eleksyon ng mga kandidato, irespeto nyo kung ano yung resulta. Yung iba nagpaparecount, hindi maamin. Yung isa na politiko sa Cebu, hinarangan daw yung opisina yata ito. Hindi maamin ang pagkatalo. Aminin nyo na.
Kasi hindi na kayo gusto ng tao. Sa Maynila, landslide din si Mayor Isko. Dinala din ng pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo at ng mga taga Maynila. Yung ibang bangag na vlogger galit na galit. Hindi porke dinala ng Iglesia ni Cristo panalo na. Ngayon mo sabihin, diba lahat ng dinala halos panalo. Ngayon mo sabihin, Rodante Marcoleta, kumpiyansang mananalo siya kahit hindi pasok sa mga survey. Nagpasalamat naman siya sa ating mga kababayan na voluntaryong nagbantay sa kanyang boto. Weng de la Puente, detalye. Sa kabila ng hindi tumataas na ranking sa mga election surveys, hindi nasira ang kumpiyansa ni Senator-elect Rodante Marcoleta na makakapasok siya sa mananalong senador sa nakaraang eleksyon. Taliwas kasi anya ang resulta ng mga survey sa kanyang nasaksihan sa ginawang pag-iikot sa iba't ibang lugar sa bansa. Halimbawa na rito ang pagdumog sa kanya ng mga tao. Pero yung nararamdaman ko kasi, hindi pwedeng ipagkamali yun eh. Hindi naman, ala naman akong daladalang perang ipinamimigay, kaya ako inahabol eh. Siya pa po yun, oh. Sana man lang kung may pinamimigay ako ng kahit kopya lang, kaya ako inahabol. Hindi eh. Sabi ko, pagka ganito yung indication, palagi ko nga may papanalo natin ito. Bagamat umaasa siyang mananalo, hindi raw niya sigurado kung ano ang kaniyang magiging ranggo. Malaking suporta ang nakuha ni Marcoleta sa Mindanao, pero nag-deliver din ng boto sa kanya ang Visayas, lalo na sa Tacloban kung saan pamangatlo siya sa ranking. Hindi ko alam kung anong magiging bilang ko, pero nung nandun na sa yung 1 month na lang kasi, napapansin ko na sa bawat lugar na puntahan ko, talagang maramihan yung mga taong dumadalo sa mga rallies. Opo. Meron nga ang pagkakataon kung hindi ako nagkakamali hindi naman sa Liwasang Bonifacio na, ang dami kasi ng rally namin Opo. Alam mo ba na ginawa nila kung pinakahuli na magsasalita? Sa kanya pagbisita sa programang Saganang Mamamayan ng Net25, ipinarating niya ang pasasalamat sa mga nagboluntaryo para tumayong bantay sa kaniyang boto. Higit na ipinarating ni Marcoleta ang pasasalamat sa buong suporta na ibinigay sa kanya ng Iglesia ni Cristo. Dito ko unang sabihin ang aking pagpapasalamat sa lahat po ng ating mga kababayan na bumoto, tumulong sa inyong lingkod. Lalong-lalo na po ang Iglesia ni Cristo sa pamagitan po ng ibinigay na suporta ng tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo Manalo. At yan po ay hindi ko po makakalimutan habang ako'y nabubuhay. At marami rin pong iba na mga naging kasama ko pong tumulong sa akin hanggang sa may panalo po natin ay may pagtagumpay yung minimithi po nating posisyon na inakala ko po na magagamit natin sa lalo pang tapat na paglilingkod sa ating bansa. Pangako ni Marcoleta na isusulong ang mga inilatag niyang plataforma lalo na sa usapin ng enerhiya. ayan mga kababayan at mga kapatid. Abangan po natin ang kanyang gagawin. Yung kanyang pangako na yung pagkaang bill mo yata ay 2,000 ay libre na. Ito ay pakikinabangan ng halos 30 milyon na mga Pilipino. Kaya abangan natin mga kababayan. Dahil si Congressman Marcoleta na ngayon ay senador na. Talagang siya yung pinakamalupit dyan. Humanda yung mga korap dyan. Talagang latigo ang sasapitin nyo kay Senator Marcoleta. Mga kababayan, salamat po ng marami sa inyong laging panonood. Isang like po at isang share at isang subscribe para po mas marami, mas maganda. Magkomento kayo mga kababayan kung anong masasabi nyo dito. Salamat po ng marami. Once again, ako si The Wonder sa Philippines. Mabuhay po.